Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagmamahalan ni Timothy Mondragon at ni Claire Villamere. Si Timothy ay mayamang tao. Siya ang vice chairman ng kumpanya nila. Siya rin ang taong hindi nagbibigay ng second chance sa mga empleyado niya kapag ito ay nagkamali. Stricto ito, in short. Ang mga empleyado niya takot sa kanya dahil na nga rin sa mga pinapakitang aura nito. Siya rin yung taong trabaho lang ang iniisip at wala rin itong panahon para makipag-date. At kapag nagkakamali ang kanyang sekretarya sa pagsalita ng mga ibang lengguwahe, ay pinapahiya niya ito at pinapagalitan sa maraming tao. Kaya naman, walang tumatagal sa pagiging sekretarya sa kanya. Halos pabago-bago ang mga sekretarya niya. Sa kabilang banda, si Claire ay simpleng tao lang sa murang edad niya ay nagsimula na nga siyang magtrabaho. Kailangan niya kasing kumayod para mabayaran niya ang utang ng kanilang pamilya at mapag-aral ang kanyang dalawang kapatid. Dahil sa inalis na naman ni Timothy ang kanyang sekretarya, ay kailangan nilang humanap ng bago na namang magiging sekretary niya. Nang mabalitaan ito ni Kyle, na isa ring executive manager ng kumpanya at kaibigan rin ni Timothy, nagmadali siyang pumunta sa office ni Timothy. Bakit mo naman tinanggal? Sa trabaho si Miss Kim. Tanong ng binata nang makapasok siya sa office ni Timothy. Samantalang si Timothy ay hindi binigyan ng pansin ang sinabi ni Kyle. Alam mo, mahigit 50 na ang naging sekretarya mo. Ano naman ngayon? Wow, alam mo bang ibinuhos ko ang oras ko sa paghanap ng sekretarya mo? Akala ko makakapagpahinga na ako, yun pala hindi. Pero sabi nga muli ng lalaki, hanapan mo ako ng bagong sekretarya. Utos nga ni Timothy at bumalik naman sa pagbabasa ng mga paperworks. Ako na naman? Sigaw nga ni Kyle. Bakit ka sumisigaw? Napapuntong hininga na nga lamang ang binatang si Kyle. Buti na lang talaga. Paulit-ulit na saad ni Kyle at dahil din sa paulit-ulit niya na pagsasalita, hindi na nga pinagpatuloy ang sasabihin at nairita si Timothy. Pwede bang sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin? Pasinghal na saad ni Timothy. Buti na lang talaga. Sabihin mo na kasi kung ano ang sasabihin mong buti na lang. Pwede ba? Patapusin mo muna ako bago ka magsalita. Mabuti na lang at naghanap na ako kaagad ng magiging sekretary mo. Bukas pa siya magsisimula. At kapag tinanggal mo na naman ang bago mong sekretarya, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na ako maghahanap. Mag-early out ako ngayon. Kailangan ko mag-relax at mamasyal dahil stress na talaga ang guwapo kong mukha dahil sa'yo. Alis na ako, bye. Mahabang litanya ng kaibigang si Kyle. Sasama ako. Napalingon naman si Kyle at lumapit sa pwesto ni Timothy. Ano sabi mo? Tanong ni Kyle. Ang sabi ko, sasama ako. Narinig mo naman, di ba? Hindi ako makapaniwala. Ang vice chairman sasama sa akin sa pamamasyal? Kaya lang, ayoko nang makakasama ngayon eh. Ayokong may makasama kasi baka sirain mo na naman ang araw ko. Mamasyal ka mag-isa. Saad ni Kyle at lumabas na nga kaagad ng office ni Timothy. Napagpasyahan naman ni Timothy na pumunta sa park na lagi niyang pinupuntahan. Kinuha niya naman ang susi ng kanyang kotse sa kanyang bulsa at lumabas ng opisina niya at pumunta sa parking lot. Nang makapasok na siya, sa kanyang kotse ay nagsimula nga itong magmaneho. Nakita pa niyang kalalabas pa lang ng kotse ni Kyle sa parking lot at sa ibang direksyon ito tumungo. Saan kayo pupunta yun? Tanong nga niya sa kanyang isipan. Nang makarating na siya sa kanyang pupuntahan, ay nagpark na nga muna siya ng kanyang sasakyan. Pagkatapos niyang magpark, ay tumungo nga si Tim sa puno ng mangga na palagi niyang tinatambayan. Habang papunta siya roon, ay nakita niya muli ang lola na nagtitinda ng iba't ibang uri ng junk foods at may mga laruan din itong binibenta. Napadako naman ang kanyang tingin sa isang lollipop na isa na lang ang natira.
Kaya naman lumapit siya sa tindahan at kinuha ang lollipop. Pero may humawak din doon kaya napatingin siya kung sino ang taong yun. Ikaw na naman? Sabay nilang sabi sa isa't isa at gulat sila dahil nagkita na naman sila ulit. Ako ang nauna. Kaya akong bibili nito. Matapang na sabi ng babae. Ano? For your information, miss. Ako ang nauna, kaya akong bibili nito. Sagot naman ni Timothy at ayaw magpatalo. Hinihila niya ang lollipop para mabitawan yun ng dalaga. Pero ang dalagang si Claire ay hindi ito binibitawan. Iha, iho, meron pa akong ganyan na lollipop ito oh. Sabi nga ng tindera at sabay pakita ng isang supot na maraming lollipop kaya naman binitawan nila pareho ang lollipop at nahulog na ito sa lupa pero pinulot yun ni Timothy. Magkano ho to? Tanong ng binata. 5 piso lang yan. Kinuha naman ni Timothy ang kanyang wallet pero wala siyang nakitang barya. Kaya naman ang 100 na lang ang kanyang binigay. Pagkatapos ay hindi na nga nito hinintay pa ang sukli at umalis na nga roon. Tinawag pa nga siya ng tindera pero hindi na nga ito pinansin at hindi na lumingon pa. Pumunta na nga siya sa puno ng mangga na palagi niyang pinupuntahan kapag siya ay pumupunta sa park na to at umuupo nga sa bench at lumalanghap ng sariwang hangin. Kinuha niya naman ang lollipop na nilagay nga niya sa kanyang bulsa. Ewan ba ni Tim, pero mahilig talaga siya sa matatamis. Ang ganda ng kulay nito ah. Tititigan mo lang ba yan? Hindi mo kakainin? Tanong ng dalaga na usyoso na si Claire. Napakunot noon naman si Timothy at tanong nga nito, sinusundan mo ba ako, Miss Lollipop? Hindi sinagot ng dalaga ang kanyang tanong. Bagkus ay umupo na lang ang dalaga sa tabi ni Tim. Hindi ngayon maingay ang park dahil konti lang ang namamasyal ngayon. Ang sarap pa ng hangin, ang presko at saka ang tanawin dito ang gandang tignan, no? Malumanay nga na sabi ni Claire habang ito ay nakatanaw sa tanawing maganda. Samantalang si Timothy naman ay nakatingin lang sa dalaga. Simple lang siyang manamit at hindi talaga nag-aayos ng kanyang sarili pero ang ganda niya. Saad nga ng binata sa kanyang isipan. Bossing, may dumi ba ako sa mukha? Kung makatingin ka kasi wagas eh. Tanong nga ni Claire. Umiwas naman kaagad si Timothy nang napansin nga siya ng dalaga na nakatingin sa kanya. Paano ka napunta sa lugar na to? Usisang tanong nga ni Timothy. At kwento nga ni Claire. Naging tambayan ko na kasi ito. Simula pa ng bata pa ako. Napatango na nga lamang ang binata sa naging sagot ni Claire. Nakita kita kanina na lumabas sa isang magarang kotse. Akala ko ordinaryong tao ka lang pero nagkamali pala ako. Nang dahil lang sa nakita mo akong lumabas ng isang magarang kotse, mayaman na ako agad? Napatango naman ang dalaga bilang kasagutan sa tanong ng binata. Alis na ako ah, sa susunod ulit. Bye! Paalam nga ng dalaga at umalis na nga roon. Napangiti ng bahagya ang binata at napagpasyahan na nga lang na umuwi dahil papalubog na ang araw. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin makatulog si Timothy dahil busy nga ito sa kanyang mga paperworks. Madaling araw na nang makatulog nga ito. Nang magising siya, ay dumiretso na nga siya kaagad papunta ng banyo para maligo. Pagkatapos ng maligo at magsuot ng damit, lumabas na nga siya ng kanyang bahay at pumunta sa kotse niya. Sa kabilang banda, si Claire naman ay naghihintay ng bus dahil papasok na nga siya sa kanyang trabaho. Nang dumating na ang bus ay sumakay na nga kaagad siya at nang makarating na nga siya kaagad, pumasok na nga ito ng kumpanya at nagtanong sa isang empleyado. Miss, anong floor ng opisina ni Mr. Mondragon? Ako kasi ang bago niyang sekretarya. Sagot naman ng babae matapos siyang tignan mula ulo hanggang paa. Nasa 24th floor ang kanyang opisina. Gamitin mo yung elevator na nasa kanan. Kaagad ngang pumunta naman si Claire sa elevator at pumasok doon. Nanlalamig din ang kanyang kamay dahil sa late na nga siya ng 5 minuto. Nang bumukas na nga ang elevator ay kaagad siyang lumabas
at pumunta sa office ng kanyang magiging boss. Nakita niya naman ang lalaki na nakatalikod na nandoon nga sa loob ng opisina. Glass kasi ang wall, kaya naman nakikita niya kung sino ang nandoon sa loob. Kumutok na nga muna siya bago siya pumasok. "Good morning, sir. Why are you late?" Seryosong tanong kaagad ni Timothy at humarap ito. Nagulat naman si Claire nang makita niya kung sino ang kanyang boss. "Teka, ikaw na naman? Huwag mong sabihin ikaw si Sir Mondragon." Gulat na tanong nga ni Claire. "Maganda ka na dahil magsisimula na ang conference. Ito ang laptop na gagamitin mo. Follow me." Yes sir." Saad ni Claire at kinuha na nga ang laptop na iniabot ni Timothy at lumabas na nga sila ng office. Halos takbo na ang ginagawa ni Claire dahil mabilis at malalaki ang hakbang ni Timothy. Nang makapasok na nga sila sa conference room, ay kaagad na nagsitahimik ang lahat. Umupo naman sa pwesto si Timothy, ganun din si Claire. Nagsimula naman na ang meeting at si Claire ay busy sa kanyang ita-take down ng mga important information. Napahinga na nga lamang ng mulawag si Claire nang sa wakas ay natapos na nga niya ang meeting. Lumabas naman na sila sa conference room at tumungo nga sa office. Naupo naman si Claire sa kanyang table at nagsimula na naman siyang gawin ang kanyang trabaho. Ilang oras ang nakalipas ay tinawag na nga siya ni Timothy, kaya naman pumasok na nga siya sa office ito. "May kailangan po ba kayo, sir? Bilhan mo ako ng cappuccino coffee, pancake, hamburger. Dapat ang pancake ay bagong luto. Huwag ka rin gagamit ng elevator." Yes sir." Kaagad na lumabas si Claire at pumunta sa hagdan para doon dumaan. Halos takbo na nga ang kanyang ginawa at nang makarating nga siya sa first floor ay nangangalay na nga ang kanyang binti. "Huwag kang susuko. Kaya mo yan, Claire." "Pero ano bang problema nun? Daig pa ang babaeng may dalaw ah. May elevator naman. Talagang pinapahirapan ako. Nananadya eh." "Ano ba ito? Test kung kaya ko?" "Siyempre, ako kaya si Claire. Kayang-kaya ko to. Adya." Pagpapalakas nga ni Claire sa kanyang loob. Lumabas na nga siya ng kumpanya at bumili na nga ng pinagbibili ng kanyang boss. Sa kabilang banda naman, ay naghihintay si Timothy na dumating ang kanyang panauhin. "Mabuti naman at nandito ka na," sabi ni Timothy nang makita nga niyang pumasok si Hans sa kanyang office. "Bakit ka ba pumunta rito?" tanong ni Timothy nang makaupo na nga si Hans. "Bakit? Bawal ba akong bumisita sa kapatid ko?" Sagot naman ni Timothy, "Huwag mo akong matawag-tawag na kapatid dahil wala ka ng puwang sa buhay ko." Sabi naman ni Hans, "Bro, nakita ko ang bago mong sekretarya. Ang ganda niya." Pero sagot naman ni Timothy na parang ang nag-aapoy nga ang mata. "Kapag susubukan mong hawakan maski ang hibla ng kanyang buhok, hindi kita mapapatawad, Hans." Napatawa naman ang kanyang kapatid. "Overprotective ka naman ata sa sekretarya mo. May hindi ba ako nalalaman?" Sagot nga ni Hans. "Mas mabuting umalis ka na." Maikling sagot naman ni Timothy. "Well, aalis naman talaga ako." Saad ng binatang si Hans at umalis na nga sa office ni Timothy. Nakasalubong pa nga nito sa first floor si Claire kaya naman binati niya yon. "Hi!" Bati niya kay Claire pero tinanguan nga lang siya nito. Napatawa na nga lamang ang binata dahil sa inasal ng dalaga sa kanya. Sir, ito na po yung pinapabili niyo." Sabay lapag ni Claire sa mesa ni Timothy na ang kanyang pinabili. "Nagbago ng isip ko. Hindi na ako kakain yan. Sa'yo na lang yan." Napabuga na nga lamang ng hangin si Claire at lumabas ng office si Timothy. Bitbit ang kanyang mga binili. Nilapag na nga lang niya yon sa mesa at pinagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Sa muling pagkakataon ay tinawag na naman siya muli ng malatigring si Timothy. Kaya napabuntong hininga na nga lamang siya at pumasok sa office. Ano po yun, sir? Bigyan mo ako ng photocopy nito. At saka ito pa, 10 kopya ang bawat isa." Yes sir.
Pumunta naman si Claire sa Xerox machine nang biglang, "Hi, ikaw pala yung bagong sekretary ng Vice Chairman. Ako nga pala si Samantha." Pagpapakilala ni Samantha kay Claire at nakipagkamay. "Ako naman si Claire. Kumusta ang pakikitungo ng Vice Chairman sa'yo?" Tanong nga ni Samantha. "Ayos lang naman." "Talaga?" Saad nga ng isang empleyado na tila hindi naniniwala. Napatango na nga lamang si Claire bilang sagot niya. "Hoy, alam mo bang marami nang naging sekretarya yang si Sir?" Sabi nga ni Samantha at tinutukoy nga si Timothy, ang Vice Chairman. "Ha? Totoo ba yan?" Tanong ni Claire dahil sa naintriga siya sa sinabi ni Samantha. Pagkukwento naman ni Samantha, lahat kasi na nauna na naging sekretarya ni Vice Chairman. Alam mo ba, pinapahirapan niya at pinapahiya pa. Kung magkamali ka at kahit isang tuldok lang ang nagawa mong mali, nako, tatanggalin ka na agad sa trabaho. Ganun kalupit. Kwento nga ni Samantha. Kaya naman ang iba na nga ang naging sekretarya niya, 4 na oras lang ang tinatagal. Ang iba naman, 1 araw, at palagi kami nakakarinig ng sigaw niya na pinapagalitan ng kanyang sekretarya. Pero ngayon, alam mo parang observe ko, parang kalmado siya at ang tahimik. Ano bang sekreto mo at kalmado ngayon si Sir? Mahabang litanya ni Samantha. Wala naman akong sekreto eh, ewan ko doon. Sige na, alis na ako ah. Kailangan ko na kasi itong ipigay sa kanya eh. Baka matanggal pa ako gaya ng kinukwento mo. Sabi nga ni Claire at pumunta na nga sa office si Timothy. "Hi sir, ito na po." Magalang nga niyang sabi at inilagay ito sa kanyang mesa. Aalis na nga sana siya. Pero bigla nga siyang tinawag ni Timothy. "Sandali." "Yes sir, may kailangan po kayo?" "Ang necktie ko kasi lumuwag. Pwede bang ayusin mo?" Sige po sir." Lumapit naman si Claire sa binata at inayos nga ang kanyang necktie. Habang si Timothy naman, nakatingin sa mukha ni Claire. Titig na titig dito habang inayos nito ang kanyang necktie hanggang sa mapadako ang kanyang tingin sa mga mapupulang labi ni Claire. "Maayos na po." Napaiwas naman kaagad si Timothy nang bigla itong nagsalita. "Pwede ka nang lumabas." Nang makalabas na nga si Claire ay napahawak sa dibdib si Timothy dahil tila ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon. Pagdating ni Claire sa kumpanya, ay nagtaka siya kung bakit ang mga empleyado ay parang binagsakan ng lupa. Dahil sa kanilang mga muka, nag-alala nga si Claire kaya naman lumapit siya doon at tinanong kung bakit. "Uy Samantha, anong problema? Mabuti naman at nandito ka na. Bakit, may problema ba?" Naguguluhang tanong pa rin ni Claire. Kasi yung Arts Center ng UK Group, inurong nila ng first week ng August ang opening. Alam naman nila na August 20 ang opening natin. Pero inurong nila ng mas maaga ang sa kanila. Kaya paano na? Posible ba yun? Na mapaghandaan pa natin yun? At saka, mas mabuting tayo ang mauna para tayo ang makukuha ng atensyon ng customer. Sabi ng isang empleyado na nandun. Ngayong July ang opening ng Arts Center. Kaya kayo, gawin niyo ang lahat ng trabaho niyo ng maayos. Sabi nga ni Timothy nang dumating siya sa kumpanya. "Naiintindihan po namin sir, ihahanda na po namin ang lahat ng kakailanganin." Saad nga ni Claire. Ang mga empleyado naman ay nagsimula na nga sa kanilang mga trabaho. "Hello, this is Secretary Villamere. Pupunta ngayon dyan ang Vice President." Sabi ni Claire habang ito ay naglalakad, kasunod ni Timothy palabas ng kumpanya. Nang makarating nga sila sa kanilang pupuntahan, ay kaagad silang sinalubong ni Mr. Jonan. "Good morning sir, pumasok po kayo sa loob." Aya nito. Pumasok naman sila sa loob para magtignan kung ano ang kalagayan ng Arts Center. "Tapos na ba ang paghahanda nyo?" Tanong ni Timothy at hinarap si Mr. Deonan. "Pasensya na po pero hindi pa po tapos ang iba eh. Kasi ang akala namin sa second week pa ng August ang opening nitong Arts Center. Pasensya na po."
Alam kong nabigla kayo kung kailan ang opening ng art center. Pero please, pagbutihin niyo ang trabaho niyo. Ngayong July 27 ang opening. Kaya may 2 weeks para mapaghandaan ang opening ng art center. Halika, samahan mo ako, Miss Villamer. Gusto kong makita ang library. Yes, sir. Sabi ni Claire at pumunta na nga sila ng library. Ito na po yon, pumasok po kayo. Sabi ni Claire, kaya naman pumasok sa loob si Timothy para tignan kung ano ang nasa loob nito. Napakaraming libro dito at ang ganda pa ng paligid. Napatango na nga lamang si Timothy bilang sagot niya at umupo naman siya sa upuan. Pero napatayo na nga lang bigla ito at lumapit kay Claire nang mawala ng kuryente. Kaya naman napatawa na nga lamang si Claire sa inasta ng kanyang boss dahil takot pala ito sa madilim na lugar. Pinagtatawanan mo ba ako? Tanong nito kay Claire at napatayo ng tuwid at nilalabanan ng takot na kanyang nararamdaman. Kinuha naman ni Claire ang kanyang cellphone para magkaroon ng liwanag sa paligid nila at tinawagan si Mr. Dionan para ipaalam na nawala ng kuryente. Hello? Nawala ng kuryente dito? Pwede po bang pakibalik ka agad ang ilaw? Pakiusap po. Pagsusumamo nga nito sa phone niya. Inayos na po nila para maibalik ang ilaw dito. Maghintay lang daw muna po kayo ng ilang minuto. Upo po kayo dito, sir. Sabi ni Claire sabay turo sa upuan. Lumapit naman doon si Timothy at umupo. Hindi ko akalain na isang kagaya mo ay matatakutin pala sa madilim na lugar. Sabi ni Claire habang pinigilan ng matawa. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang ano po? Tanong ni Claire dahil naguguluhan siya sa tinura ni Timothy. Na maganda ka pala, lalo na kapag nakangiti ka. Nang dahil sa sinabi nito, napatawa na nga lamang ng malakas si Claire kaya naman nagtaka si Timothy dahil sa tumawa ito. Bakit ka tumawa? Tanong nito kaya naman napatigil sa pagtawa si Claire. Hindi ko lang po kasi inaasahan ng sasabihin niyo eh. Matagal ko nang alam na maganda talaga ako. Nang dahil sa sinabi ni Claire, napangiti nga si Timothy. Ang cute niyo po pala kapag umingiti. Sabi pa nga nito, dahilan din na ikinatigil sa pagngiti at tumingin sa ibang direksyon. Sa tingin ko, kailangan na nating lumabas at hindi na hintayan kung kailan pa magkakaroon ng kuryente dito at maibalik ang ilaw. Saad ni Timothy na ikinasang ayunan naman ni Claire kaya naman lumabas na sila doon at tanging liwanag ng cellphone ni Claire ang kanilang gabay sa paglalakad. Parang mas mabilis ka na maglakad ngayon ah, sabi ni Timothy habang ito ay naglalakad. E paano naman sir, nasasanay na po ako sa inyo dahil na rin ang bilis-bilis nyo kayong maglakad. Hindi nyo man lang po kami isipin ng mga sekretarya nyo, kaya pala iniiwan kayo eh. Bulong pa nga nito. Tama nga, nahihirapan kang sumunod sa akin sa paglalakad dahil mabilis akong maglakad at malalaki ang hakbang ng mapa ako. Sabi nga ni Timothy at huminto sa paglalakad. Bakit po kayo huminto? May problema po ba? Isinawalang bahala lang yun ni Timothy. Ang tanong ni Claire at kinuha ni Timothy ang cellphone na hawak ni Claire. Mas mabuting hawakan ko na lang ang kamay mo para hindi ka na madapa sa paglalakad. Sabi nga nito at biglang hinila na nga at hinawakan ang kamay ni Claire at nagsimula na nga silang maglakad na magkahawak ang kamay. Nagulat naman si Claire. Parang malakamatis na ata ang pisngi niya dahil sa ginawa ni Timothy. Dito po ang exit sir. Sabi nga nito sabay turo sa pinto na nadaanan na nila. Hindi lang pala si Claire ang wala sa sarili ngayon. Pero pagdadahilan na lang nito. Alam mo ang building, palaging nasa dulong exit, kaya sumunod ka na lang. Saad nga ni Timothy, pero pagdating nila sa dulo, pader lang ang nakita nila. Sinabi ko na po sa inyo, doon po kasi yung exit, di po kayo naniwala eh. Saad ni Claire at hinablot ang cellphone na hawak ni Timothy at nauna nang lumakad papunta doon. Sumunod na lang sa kanya si Timothy. Napakamot-kamot na nga lamang ng ulo. Hanggang sa makalabas sila, ay saka palang bumalik ang ilaw. Sir,
Pasensya na po kung nawala ng ilaw Pagpapaumanhin ni Mr. Junan nang makalapit ito sa gawin ni Timothy. Pero sabi lang ni Timothy, sa susunod, make sure nyo na palaging may ilaw. Saad nito at pumasok na sa kotse. Ganon din si Claire. Tila nagtingin na naman ang mga staff at empleyadong andoon dahil himala, for the first time, hindi nagsisisigaw si Timothy nang hindi nga nasunod ang kanyang gusto at palpak ang kanyang empleyado. Pauwi na nga si Claire nang biglang may tumawag sa phone niya kaya sinagot niya ito. "Oh, ate, bakit kayo napatawag?" Sabi naman sa kabilang linya, "Yayayain kasi kitang mag-inom. Nandito kami ngayon sa restaurant na palagi nating pinagkakainan. Hihintayin ka namin dito ni Aliyah." Sige po, pupunta na ako dyan." Saad ni Claire at pinatay na nga niya ang tawag at pumunta na nga roon. Nang makarating na nga siya sa restaurant, ay pumasok na siya doon at hinanap kung saan nakapwesto ang kanyang ate. "Mabuti naman at nakarating ka na. Mupo ka na dahil magiinom na tayo." Saad nga ng kanyang ate na talaga namang sobrang excited kaya naupo na nga si Claire. "Bakit niyo inaya akong mag-inom?" "Teka, may problema ba kayo?" Tanong ni Claire at sumali ng alak sa kanyang baso at uminom. "Wala. Gusto lang namin ngayong mag-inom ni Jane," sabi ni Aliyah at uminom ulit ng alak. "May pasok pa ako bukas kaya naman hindi ako magpapakalasing ngayon sabi nga ni Claire na ikinatungo na nga lamang ng mga ate niya. Habang naghahanda si Kyle, sa gaganaping meeting niya ay tinawag niya ang kanyang sekretarya. Pero ilang ulit na niya itong tinawag pero hindi ito sumasagot at pumunta sa opisina niya. Kaya naman napagpasyahan nga niyang lumabas ng opisina at pumunta sa table ni Aki pero wala doon. "Excuse me? Nandito ba si Aki?" "Nandito nga," sabi ni Kyle nang makita nga niya at napatayo si Aki. Sir? May kailangan po ba kayo?" Tanong kaagad ni Aki kay Kyle. Kunin mo ang accounting inspection report ko." "Pero sir, sa Friday pa po yun "Miss Aki, ano bang araw ngayon?" Halong pagpipigil sa boses ng kaibigan ni Timothy na si Kyle dahil na rin sa inis dahil sa nakalimutan nito ngayong araw ang meeting niya. "Friday nga ngayon, Miss Aki," sabi nga ni Jade na isa sa mga empleyado at kasamahan niya sa trabaho. Pasensya na po sir, kukunin ko na po right away," sabi ni Aki at tumakbo papunta sa table niya para kunin ang report. "Huwag kayong mag-alala, sanay naman na ako sa ugali niya," sabi ni Kyle at umalis na nga roon. Sanay daw siya sa ugali ni Aki, saad ni Jade na ikinatawa ng nandoon. Sa kabilang banda naman ay pumunta ang mommy ni Timothy sa office nito para makausap ang anak niya. "Iho, gusto ko sanang mag-lunch tayong apat sa bahay, alam mo? Pupunta na ng friends si Hans sa susunod na araw at gusto ko sana mag-lunch tayo sa bahay na buo ang pamilya." Pero sagot lang ni Timothy, "I'm sorry, but I'm busy." "Pero ang sabi ng sekretary mo, wala ka naman daw schedule ngayon." "I'm sorry, Mom, but I don't." Napabuntong hininga na nga lamang ang mommy ni Timothy at napatango-tango na nga lamang. Sige na, sige na. Kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin." Tumayo na nga ito at lumabas ng opisina ni Timothy at nang makalabas na nga ito ay nakita siya ni Claire. Hindi niyo po ba napapayag si Sir?" Tanong ni Claire nang lumapit sa kanyang gawi ang mommy ni Timothy. Napatango na nga lamang ito bilang sagot sa katanungan ni Claire at kitang-kita ang pagkalungkot at dismaya. Iha, pwede mo bang tignan ang schedule ni Timothy tomorrow?" Opo, sandali lang po sabi ni Claire at kinuha niya ang folder na nasa drawer niya. Pero nang tumingin na nga siya sa gawin ng mommy Timothy ay wala na doon at ang dala nitong bag ay naiwan. Maya-maya ay nag-vibrate ang kanyang phone kaya naman kinuha niya ito at tinignan kung sino ang nag-message sa kanya. "Sabihin mo kay Timothy na naiwan ko ang bag ko at sabihin mo rin sa kanya na siya ang magdala ng bag ko pauwi sa bahay."
Napangiti na nga lamang si Claire sa text ng mommy ni Timothy. Gagawin talaga ni Mrs. Mondragon ang lahat para pumunta sa bahay nila si Sir. Kinuha ni Claire ang bag ng mommy ni Timothy at pumunta sa office ni Timothy para makausap ito. Sir, naiwan po ang bag ni ma'am. Gusto niya po sanang ikaw daw ang magdala nito sa inyong bahay eh. Sinabi na nga ni Claire kay Timothy. At inilagay nga niya ito sa mesa ni Timothy at pagkatapos, lumabas na nga ng office. Samantalang si Timothy naman ay napabuntong hininga na nga lamang dahil sa ginawa ng kanyang mommy. Napagpasyahan naman ito na pumunta na nga lang sa kanilang bahay. Miss Villamer, pwede kang mag-lunch ngayon kung saan mo gusto dahil pupunta ako ngayon sa bahay nila mom. Yes sir, sabi ni Claire at dahil nga sa sinabi ni Timothy, ay napangiti naman si Claire dahil sa saya. Ay, sa wakas. Kakakain din ako sa labas ng mag-isa lang. Isinukbit naman ito ang kanyang shoulder bag kasi lalabas na nga siya ng kumpanya para kumain sa labas. Oh, Claire, saan ka pupunta? Tanong ni Samantha sa kanya nang makita siya nito palabas ng company. Kakain sa labas. Ikaw lang? Napatango naman si Claire bilang sagot sa katanungan ni Samantha. Teka, pwede ba akong sumama? Gusto ko rin kumain sa labas eh. Pwede naman, tara na. Sabi ni Claire at lumabas nga ng kumpanya at pumunta sa restaurant na palagi niyang kinakainan. Ang sarap pala ng pagkain dito, Claire. Oo, ito ang isa sa mga paborito kong kainan dahil ang mga luto nila talagang masarap at mapapakain ka talaga ng marami. Tsaka nga pala, alam mo bang pinag-uusapan ka sa department natin? Chika nga ni Samantha sa kanya. Napakunot na tuloy si Claire at tanong nga nito, pinag-uusapan ako? Bakit naman? Sabi ni Claire habang ito ay ngumunguya ng pagkain. Paano ba naman kasi? Hindi sila makapaniwala na nagtagal ka sa trabaho ng 2 taon. Kaya naman, iniisip nila na may pagtingin daw sa iyo si Sir Timothy. Nang dahil sa sinabi ni Samantha, napabuga tuloy ng tubig na iniinom si Claire. Ano? Gulat na sabi ni Claire dahil sa hindi nga siya makapaniwala sa sinabi nito sa kanya ni Samantha. Nasasabi ata nila yon nung minsan na dumalo kayo sa isang birthday party ng shareholder ng kumpanya. Ang sweet niya daw kasi doon at nakikita pa sa picture. Tsaka yung ginagawa ni Sir Timothy sa kanyang sekretary noon, hindi ginagawa sa'yo. Tapos, ang sabi pa niya, in love daw sa'yo si Sir dahil ang ganda niyo. Sabi, baka nahulog ang loob ni Sir sa'yo at sang-ayon talaga ako doon. How to be you po, ang swerte mo naman, Claire. Pagmamarites nga ni Samantha. Napatawa na nga lamang si Claire nang dahil sa sinabi nito sa kanya. Pero pagkukwento naman ni Claire, alam niyo, sa tingin ko, this is just a misunderstanding. Nung nasa party kasi, ang sabi niya, pagpanggap daw kaming magkarelasyon dahil ayaw din daw nang may kausap sa kanyang babae at lumapit sa kanya. Ayaw ko sana kaso pinilit niya ako eh. Kaya naman pumayag na ako. At saka ayaw ko naman na hindi magkaroon ng day off, no? Sabi nga nito at napatawa ng bahagya. Ay, akala ko naman totoo, hindi pala. I-enjoy muna natin ang ating lunch break dahil mamaya siguradong tambak tayo sa trabaho nito. Sabi nga ng babae. Saad naman ito, muling sumubo ng pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na nga sila ng kumpanya dahil ilang minuto na lang ay tapos na nga ang lunch break nila. At babalik na nga ng trabaho. Pagkadating nila sa kanilang department, Miss Claire, ay buti naman nandito ka na. Sabi ni Joy nang makita niya si Claire bigla. Tanong naman ni Claire na nakakunot na nga ang noo. May nangyari ba? Kanina pa kasi pinapatawag ni Sir Timothy eh. Nang marinig iyon ni Claire ay kaagad nga siyang pumunta sa office nito. Kaagad siyang pumasok sa office ni Timothy at hindi na nga kumatok pa. Nang pumasok na nga siya, nakita niyang pabalik-balik sa paglalakad si Timothy. Sir, nandito na po ko. Saan ka nang galing? At ngayon ka lang dumating at yung phone mo tinatawagan kita pero out of coverage area. Kumain lang po ako sa labas.
bakit niyo po ako pinatawag? At di ba po, pupunta kayo sa bahay ng mommy niyo? Nagkaroon tayo ng problema sa rating ng kumpanya. Bumaba ito at kailangan nating makipagkita kay Mr. Wilson Smith. Kung ganoon po, pupunta po kayo ng France. Tumangulang si Timothy bilang sagot niya sa tanong ni Claire. Sige po, kung ganoon ihahanda ko na po ang dadalhin niyo papunta doon. Pero sagot naman ni Timothy na ikinagulat niya. Kasama ka sa business trip, kaya maghanda ka na rin ng mga dadalhin mo. 1 linggo tayo doon sa France. Dahil sa sinabi nito, ay nagulat siya dahil kasama siya sa business trip. Po? Bakit po kasama ako? Because you are my secretary. Pero dapat po, ang kasama niyo sa business trip ay ang executive manager, hindi po ba? Napakunot na si Timothy. Sino bang boss dito? Ikaw po. Sagot lang naman ni Claire. Kung ganon, umuwi ka na at maghanda ka na ng mga dadalhin mo. Mamayang hapon ng flight. Agad-agad po? Sige, yes sir. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na nga siya. Kahit litong-lito, umuwi na nga siya dahil maghahanda pa siya ng kanyang dadalhin. Agad-agad. Bakit akong kasama yun sa business trip na to? Dapat ang kasama niya ang executive manager eh. Pero bakit ako isasama niya? 1 linggo akong mawawala at sigurado kung pagdating ko naman dito sobrang dumi naman ng bahay ko. Tsaka mamimiss ko rin kaya si Kao. Napailing na nga lamang si Claire dahil sa kanyang iniisip. Mamimiss nga niya ang kanyang baby doggy. Napagpasyahan naman ito na maghanda na ng kanyang mga dadalhin na damit. Okay na siguro to sa 1 linggo lang naman. Kaya hindi na ako magdadala ng sobrang daming damit. Saad nga niya at isinara na nga ang kanyang suitcase at pumunta sa banyo para maligo at magpalit ng damit niya. Nang matapos na nga siya, ay pumunta siya ng kusina at kumain. Pagkatapos nitong kumain, ay hinugasan niya ang kanyang kinainan at naghahanda na para pumunta sa kumpanya. Dahil doon siya hinihintay. Habang naghahanda na siya, sa kanyang pag-alis ay nakarinig nga siya ng doorbell kaya naman pumunta siya sa pinto at binuksan ito at nakita niya ang kanyang boss. Sir, bakit po kayo nandito? At paano niyo po nalaman ang address ng bahay ko? Tanong ni Claire dahil na nga rin sa curious ito at dahil hindi naman niya ipinapaalam kung kanino kung saan siya nakatira. Sa akin na lang yon. Nakapaganda ka na ba ng mga dadalhin mo? Tapos na po. Let's go. Saad ni Timothy at umalis na nga roon sa bahay ni Claire. Kaya naman kinuha na nga ni Claire ang kanyang maleta at pumunta sa kotse ni Timothy at inilagay niya ito sa likuran at nang mailagay na nga niya yun ay pumasok na nga ng kotse. I'm not your driver. Biglang salita ni Timothy nung sumakay si Claire sa likuran. Kaagad namang lumabas si Claire at pumunta sa front seat at nang makarating na nga sila sa airport, kaagad silang pumunta sa private plane. Napagmamay-ari ni Timothy. Ilang oras din ang naging biyahe nila nang makarating nga sila sa France. Napahanga naman si Claire dahil sa ganda ng mga tanawin na nakikita niya. Nang makarating nga sila sa hotel, ay kaagad na nag-check-in. This is your room number. Thank you. Saad ni Timothy at inaya si Claire papunta sa room nila. Sir? Teka, isa lang po ba yung kinuha niyong kwarto? Yes. Seryosong sabi ni Timothy. Ano po? Napalakas ang pagsasalita ni Claire kasi isa lang ang kinuha nitong kwarto at dahilan din na ikinatingin ng mga tao na nandun. Gamit ko, ilagay mo rin sa cabinet. Sabi ni Timothy pero si Claire ay binaliwala niya lang ang sinabi ni Timothy dahil naiinis siya. Dahil parang wala lang sa lalaki na sa iisang kwarto lang sila. Itong kwarto lang kasi na to ang available. Kaya 1 kwarto lang, gets mo? Sabi na nga lang ni Timothy nang mahalata ang pagkainis ni Claire. Wala man lang nagtanong sa akin? Pasensya ka na, Miss Claire, pero wala naman tayong magagawa. Inexplain ko lang kasi halata sa kilos mo na naiinis ka kaya naman nagpaliwanag ako kung bakit 1 kwarto lang. At bakit kailangan mo pang magpaliwanag? Hindi mo naman yan gawain dati. Napatigil si Claire sa pagsasalita nang ma-realize niya na ito yung unang pagkakataon na nagpaliwanag si Timothy
At sa kanya pa talaga. Teka, anong nakain mo, sir? Tanong ni Claire na ikinagulo ng isip ni Timothy dahil sa tanong niya. Nagkamali lang siguro ako ng pandinig. Sabi nga ni Claire sa kanyang isip. Bakit big deal sa kanyang pagpapaliwanag ko kanina kung bakit isang kwarto lang ang kinuha ko? Tanong nga ni Timothy sa kanyang isip. Napailing na nga lang nito ang kanyang ulo at pumunta sa sofa at huminga doon para matulog at makapagpahinga na rin dahil pagod na nga siya sa biyahe. Sa kabilang banda naman, sina Kyle at ang kanyang mga kasama sa department ay nag-meeting at dahil na rin wala doon si Timothy, ay halos tumambak ang paperworks ni Kyle. Dahil doon, ipinadala ang ibang paperworks na dapat ay kay Timothy. Dahil wala ngayon ng vice chairman, kailangan niyo pa rin magtrabaho ng maigi. Dahil hindi lang naman ako ang malalagot kung magkakaroon ng problema pagdating na dito. Yes, sir. Umalis naman na kaagad si Kyle doon dahil tapos na rin ang kanilang meeting at pumunta na nga siya sa kanyang office nang makita niya ang kanyang sekretary. Lumapit nga siya doon. Misaki, kailangan ko ng copy ng document na to. Ibigay mo sa akin kaagad ang kopya niyan dahil kailangan ko niyan ngayon. Yes, sir. Pumasok naman na si Kyle sa office niya at nagsimulang magtrabaho ulit. Sa kabilang banda naman, ay naghahanda si Claire ng damit ni Timothy dahil ngayong araw ang meeting nila kay Mr. Wilson Smith. Pumunta naman na sa gawin ni Claire si Timothy para suotin niya ang kanyang tuxedo. Inayos din naman ni Claire ang necktie nito nang matapos na ay kaagad silang lumabas ng room nila at pumunta sa isang sikat na restaurant para makipagkita kay Mr. Wilson. Successful ang kanilang pakikipag-business partner kay Mr. Wilson, kaya naman sobrang saya ni Claire. Dahil bukas nga ay makakauwi na siya. Bakit parang ang saya mo ngayon? Tanong ni Timothy nang napansin itong nakangiti. Uuwi na kasi tayo bukas eh. Sinong nagsabi sa'yo na uuwi na tayo? Dahil sa sinabi ni Timothy ay nawala ang ngiti sa mga labi ni Claire. Anong ibig mong sabihin, sir? Hindi pa tayo makakauwi bukas. May naiwan pa akong trabaho dito at kailangan ko yung tapusin. At saka, 4 na araw pa lang naman tayo dito sa France. Ganun ba? Napatango na nga lamang ito. Bumaba naman na si Timothy sa kanyang kotse nang makarating na nga sila sa hotel na kung saan doon sila tumutuloy pansamantala. Pumasok naman sila sa kanilang room nang makarating sila. Napaupo naman kaagad si Claire sa sofa dahil pagod ito. Tinignan naman ito ni Timothy at nakita nito ang suot na bracelet ni Claire. Bakit meron siyang bracelet na ganyan? Tanong nga niya sa kanyang isip. Napansin naman ni Claire na tinitignan ni Timothy ang kanyang bracelet kaya itinago niya yon. Sinong nagbigay ng bracelet na yun sa'yo? Hindi napigilan ni Timothy na magtanong dahil marami siyang iniisip nang makita niya ang bracelet ni Claire. Bakit mo tinatanong? Lumapit nga ang lalaki sa gawin ni Claire at umupo sa tabi nito at humarap sa babae para sagutin nga ang tanong niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagbigay niyan sa'yo? Ha? Ang nagbigay nito sa akin, yung isa sa mga kababata ko. Ang bracelet na to, binigay niya doon sa puno ng mangga sa park na kung saan doon tayo nagkakilala bago pa kita naging boss. Ang bracelet na to, nagsisilbing pangako niya na babalik siya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita eh. Palagi ko ngang ipinagdarasal na sana dumating siya ulit. Parati akong nagbabaka sakali na pupunta ulit siya sa lugar na yon. Kasi ang sabi niya, pagbabalik siya doon, yun ang unang lugar na pupuntahan niya. Ilang taon na nga ang nakalipas pero hindi ko pa rin siya nakikita. At bumabalik kahit ang pangako niya sa akin na baka naman nakalimutan na niya. Mahabang litanya nga ni Claire at halata nga ang lungkot sa kanyang mga mata. Bakit hindi kita nakilala agad? Akala ko, hindi ikaw yun pero nagkamali ako. Sabi nga ni Timothy at pinunasan ni Timothy ang mga luha na umaagos sa mukha ni Claire gamit ang kanyang mga kamay. Anong ibig mo sabihin?
Hindi na tuloy ang sasabihin ni Claire nang hinalikan siya ni Timothy sa labi. I'm sorry kung hindi kita nakilala kaagad. Sabi nga ni Timothy pero si Claire ay gulat pa rin dahil sa paghalik ni Timothy sa kanya. Bakit mo ko hinalikan? Biglang sigaw ni Claire kay Timothy. Alam mo bang first kiss ko yun? Sabi nga ni Claire na ikinangiti ni Timothy. Bakit ka nakangiti ha? Hindi ka pa rin talaga nagpapago. Sabi ni Claire. Ano ibig mong sabihin? Totoo bang ikaw si Tim? Sabi nga ng babae. Ako nga, 4 na taon na ang nakalipas simula nang bumalik ako. At 4 na taon na nga rin akong pabalik-balik sa pagpunta sa park ngayon na nagbabaka sakaling makita kita. Pero sa hindi inaasahan, hindi kita nakilala simula nang makita kita doon sa lugar na yon. Hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa'yo na sa pagbalik ko, pakakasalan kita. Naalala ko pa nga, ano ang sinabi ko noon sa'yo bago ako umalis sa lugar na yon? Ang sabi ko, pag bumalik ako, magpapakasal tayo kaagad. Kahit ang taba-taba mo. Akala ko nun tataba ka talaga pero nagkamali ako. Ang liit mo na, siguro nag-diet ka para sa akin no? Biglang pagbibiro nga ni Timothy sa kanya. Alam mo ang sama mo sa akin. Napangiti na nga lamang si Timothy sa reaksyon ni Claire na sobrang cute na cute siya. Nang biglang, sabi nga nito out of the blue. Can I court you? Tanong nga ni Timothy. Na ikinagulat nga ni Claire. Ha? Kapag hindi mo sabihing yes, hahalikan talaga kita. Saad pa nga ni Timothy na ikinabilog nga ng kanyang mga mata. Hindi mo ako papayagang manligaw sa'yo kung gano'n. Hahalik na ako, ito na. Papalapit na nga si Timothy habang nakanguso pa. Oo na, sige na nga. Sabi ni Claire na ikinangiti ni Timothy. Pero nagulat na lang si Claire nang hinalikan siya nito ulit. I love you. Sabi nga ni Timothy nang hiniwalay nito ang labi niya sa labi ni Claire. Niyakap niya na lang nga si Claire. Si Claire naman ay hindi umimik. Namumula din ang kanyang muka. Panibagong umaga na naman at si Timothy ay maaga pang gumising dahil nagluto siya ng makakain. Samantalang si Claire naman ay tulog pa rin. Nang matapos magluto si Timothy ay hinainan na nga niya iyon sa mesa. Pagkatapos ay pumunta sa kwarto kung saan natutulog si Claire. Mahimbing pa rin itong natutulog. Pero bago nga niya ito ginising, tinignan nga ni Timothy si Claire mula sa kanyang mga mata, sa magandang pilik mata nito, sa kanyang matangos na ilong at sa kanyang kissable lips. Napangitin nga ito ng bahagya at sobrang kilig na kilig. Good morning. Bumangon ka na at maghilamos ka ng mukha mo dahil nakahanda ng breakfast. Sabi nga ni Timothy pagkatapos ni itong hinalikan sa noo. Bumangon naman si Claire at naghilamos ng kanyang mukha. Pumunta naman na siya sa pagkainan at umupo siya malapit sa gawin nito. Ikaw ang nagluto nitong lahat? Tanong ni Claire at hindi makapaniwala. Kahit na marami akong pera, marunong pa rin ako magluto, no? Tikman mo na, dali. Kinuha naman ni Claire ang tinidor at kumuha nga ng pagkain at sinubo niya ito. Wow, ang sarap naman ito. Sabi ni Claire at kumain pa. Halos ang niluto ni Timothy ay ubos na. Oh, ito yung tubig. Sabay abot ni Timothy kay Claire at uminom naman ito ng tubig. Bukas ng flight natin. Talaga? Napatango na nga lamang si Timothy bilang sagot niya at si Claire naman, ang lawak ng ngiti dahil makakauwi na rin siya. Kinabukasan pumunta na nga sila sa airport at kaagad na nga rin silang umalis sa France at si Claire ay hindi na makahintay pa. Bakit ang sayo mo? Dahil makakabalik ka na? Tanong nga ni Timothy kay Claire na ikinatingin ni Claire sa kanya. Miss ko na kasi si Kau eh. Sabi nga ni Claire. Kau? Napakunot ang noo nitong si Timothy at tila kinabahan nga at sa isip-isip niya, sino naman yung Kau na yon? Humanda siya sa akin. Napangiti naman si Claire at sabi nga nito, pangalan niya ng aso ko. Napatango naman si Timothy at tila napabuntong hininga.
Ang cute naman ng pangalan ng aso mo, pero bakit parang pamilyar? Si Kao yun ang aso na binigay mo sa akin. Naalala mo ba? Baby pa siya nang binigay mo siya sa akin at ngayon, matanda na siya. Wala na siyang ngipin. At dahil na rin sa katandaan niya, hindi na talaga siya kagaano malakas kaya palagi ko siyang pinapacheck up kapag hindi maganda ang kalusugan niya. Tila na-touch naman si Timothy dahil hanggang ngayon pala ay pinapahalagahan pa rin ni Claire ang binigay nito sa kanya. Ibig sabihin, parati niya itong naalala. At sabi nga ni Claire, kapag namimiss kasi kita, siya yung kinakalaro ko. Iniisip ko na lang na ikaw siya. Pero, nagbibirong sagot naman ni Timothy. Nako, pinagmukha mo pa akong aso. At nagtawanan nga ang dalawa. Isang oras na lang lalapag ng eroplano. Saad ni Timothy na ikinatango ni Claire. Pagkatapos ng isang oras, ay lumapag na nga ang eroplano. Kaagad namang sumakay sila sa kotse para makauwi na. Kinabukasan, naghahanda si Claire papunta sa kumpanya para pumasok sa duty niya. Kinuha niya naman ang kanyang phone nang magring ito. Hello? Salita niya nang masagot niya ito. Nandito ako ngayon sa labas. Nagulat naman siya nang marinig niya ang boses ni Timothy. Teka, anong ginagawa mo dito at pumunta ka? Tanong niya at kinuha niya ang kanyang shoulder bag at lumabas. Nakita niya naman si Timothy na nakatayo sa gilid ng kanyang kotse, kaya naman lumapit nga siya doon. Nandito ako ngayon dahil gusto kong sabay tayong pumasok sa trabaho. Tsaka, nakalimutan mo na bang nililigawan na kita? Napangiti naman si Claire ng bahagya at tila na mula ang pisngi. Hindi ko naman nakakalimutan. At napaiwas na nga lamang ng tingin nang dahil sa hiya dahil hindi pa nga siya sanay. Pumasok na nga siya ng kotse at pumunta naman si Timothy sa driver's seat at nagsimula na nga magmaneho. Sikaw pala. Gusto ko siyang makita. Pupunta ako sa bahay mo mamaya para makita ang aso. Okay. Sagot lang naman ni Claire pero ang totoo niyan, excited nga siya. Kailan mo pala ako sasagutin? Tanong ni Timothy na ikinatingin ni Claire sa gawin niya. Bakit mo tinatanong? Ilang ulit mo na nga akong hinalikan eh. Sabi nga nito. Pero dapat, paghirapan mo pa rin. Ganun naman talaga kapag naniligaw, di ba? Bakit ikaw? Gusto mo agad sagutin kita? Napangiti naman si Timothy at napailing. Sabay sabi nito, hindi naman sa ganun pero gusto ko lang namang siguro na akin ka na. Sabi nga nito at nilapit nga niya ang muka sa mukha ng babae. Akala pa nga ni Claire ay hahalikan siya nito at ngumuso pa nga. Napatawa na nga lamang ang lalaki. May dumi ka dyan sa mata mo. Sabay kinuha nga ang muta nito. Nagtawanan na nga lamang dalawa. Dagdag pa nga ng lalaki. So, paano ba yan? Girlfriend na makita ngayon? Gusto ko sana na wala munang makakaalam nito. Napakunot noon naman si Timothy at tanong nga niya, bakit naman ayaw mong malaman ng iba? Basta, ayoko munang malaman ng iba na may relasyon na tayo. Baka kasi kung anong sabihin ng ibang tao eh. At baka masira pa ang pagkatao mo dahil ang isang mayamang tao pumatol sa mahirap na kagaya ko. At sekretarya lang, sabi nga sa kanya ni Claire. Pero sagot naman ni Timothy, pagkatapos haplusin ang pisngi nito, kahit na anong sabihin ng ibang tao, hindi magbabago ang pagmamahal ko. Ilang taon kong naghanap sa'yo at ngayon na nahanap na kita, pangako, hindi na ako alis sa tabi mo. At ipagmamalaki kita. Kahit ipagsigawan ko pa sa lahat na girlfriend kita, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Nang makarating nga sila sa kumpanya, trabaho lang ang kanilang iniisip. Halos ganun lang ang kanilang sitwasyon kapag sila ay nasa kumpanya. Makalipas ang ilang buwan, ay ganun pa rin ang sitwasyon nilang dalawa. Silang dalawa lang ang nakakaalam na may relasyon sila. Dahil sa first anniversary nila ngayon, ay gusto ni Timothy na i-celebrate nila yon. Habang nasa office siya, naghanap ng magandang restaurant sa online hanggang sa makita nga niyang isang sikat na restaurant. At magandang tanawin pati na rin ang inihahain na pagkain ay masasarap. Dahil sa naayusan siya ng restaurant na yun, ay iyon ang kanyang napiling restaurant. Lumabas naman siya ng kanyang office at pumunta sa desk ni Claire. Tumayo naman si Claire at bumati nang makita siya nitong lumapit sa gawin niya.
Wala ba akong schedule ngayong hapon? Bulong nga nito. Pagpapanggap naman ni Claire, wala po sir. Pero sabi nga ni Timothy, kung ganun, sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Sabi nga nito at nauna na ngang lumakad palabas ng kumpanya at sumunod na nga lamang si Claire, kahit na hindi niya alam kung saan sila pupunta. Nang makarating na nga sila sa restaurant ay pumasok na sila at umupo sa isang table. Pagkatapos ay nag-order na nga rin sila ng kanilang makakain. Ang aliwalas dito. Bakit pala tayo pumunta dito? Nakalimutan mo bang ngayon ang first anniversary natin? Dahil sa sinabi ni Timothy, ay tinignan niya kung anong petsa ngayong araw. Oo nga pala. First anniversary nga pala natin. Sabay na pakamot ulo na nga lamang ito. Ano ka ba? Ayos lang kahit nakalimutan mo. Marami ka kasing inaasikaso ngayon eh. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko kaya happy first anniversary. Sabi nga ni Timothy at kinuha nito ang kamay ni Claire at hinalikan ang kamay nito. Napangiti na nga lamang ng malapad si Claire dahil sa kasiyahan. Pero sa pagse-celebrate pala nilang iyon, may hindi nga sila inaasahang mangyari. Halos 30 minutes na nga silang nagkakatuwaan at habang hinihintay nga ang order nila doon, nang biglang parang may pamilyar na mga pumasok sa restaurant. Napamulat nga ng mata si Claire at kinalabit nga si Timothy at bulong nito, "Hoy, andyan yung mga office mates natin." Kinakabahang sabi nga ni Claire. Tinignan nga rin ni Timothy ang mga ito at sila nga. Nagulat na nga lamang siya sa ginawa ni Claire at nagtago nga ito sa ilalim ng lamesa. Nagtago nga rin si Timothy sa ilalim. Panguso-nguso pa nga si Claire na parang baliw at halos gumapang na nga lamang para hindi sila makita ng office mates nila. Bulong pa nga nito kay Timothy, "Ano bang ginagawa nila dito?" Napasa po siya sa kanyang noo. Oo nga pala, may bonus nga pala ngayon. Kaya pala Gina kumain sa mamahalin yung mga yan eh. Napatawa naman si Timothy. At sabi nga nito, "Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanila?" Mabuti na nga lamang at safe. Nakalabas nga sila doon na hindi nakikita ng kanilang mga kaopisina. Kinabukasan maagang pumasok si Claire sa kumpanya at pagdating niya doon ay wala pa si Timothy. Pumunta muna siya sa department niya kung saan doon siya tumatambay. Nang pumasok nga siya sa opisina, biglang nagsitahimik ang lahat kaya nagtataka siya. May problema ba? Tanong niya pero wala siyang nakuhang sagot. Pumunta na nga lamang siya sa desk niya. Naiilang din siya kasi sobrang tahimik ng lahat. Nakakapanibago. "Samantha, may problema ba?" Tanong nga ni Claire kay Samantha. Bulong naman ng babae, "Mas mabuting sabihin ko na lang sa'yo kaysa malaman mo pa sa iba. Alam mo kasi may kumakalat sa social media eh. Ito oh." Sabi nga ni Samantha sabay abot ng cellphone niya. Kaya kinuha naman iyon ni Claire at nagulat nga siya sa nakita. Ang picture na yon ay ang paghalik ni Timothy sa kanyang kamay at kita talaga nito ang kanyang muka. Isa sa mga staff ang kumuha ng picture na yan. Kilala niya kasi ang vice chairman kaya naman nagpicture siya kasama ka. Ikaw daw ang yung rumored girlfriend niya eh. Sa tingin ko, ikaw yon. Pero alam mo, botong-boto kay sir para sa'yo. Kaya naman congratulations. Tsaka hayaan mo, sinasabi ng ibang tao na kapag may narinig ka, dead ba na lang, dun ka na lang sa ikasasaya mo. Tsaka hayaan mo na yung mga marites, okay? Hindi mo naman talaga maiiwasan dahil may pagka-public person itong si sir. Sabi nga ni Samantha. Napailing na nga lamang si Claire. Pero isinawalang bahala na nga lamang niya ang kanyang narinig. Ilang weeks din ang nakalipas, magmula nang kumalat nga ang rumor sa social media. Pero hindi naman nagpa-epekto si Claire at nagtrabaho na nga lamang bilang sekretarya ni Timothy. Pagkapasok niya sa kumpanya, nagtaka siya kung bakit walang tao doon kaya naman pumunta na nga lang siya sa department niya. Pagpasok niya palang doon, ay binigyan siya ng isang empleyado ng isang bulaklak na rose at nagsunod-sunod na yon. Nang inabutan siya ni Samantha ng bulaklak, tinanong niya ito, "Hoy, bakit niyo ako binibigyan ng bulaklak?" Tanong niya, "Secret, malalaman mo rin mamaya, halika na." Inakay naman siya ni Samantha papunta sa gitna. Nakita niya rin ang kanyang mga ate na nandoon.
Nagsigawan naman ang lahat nang lumabas si Timothy na may dalang flowers habang pinapatugtog ang awitin na You Are the Reason. Nang makalapit na sa gawin ni Timothy, ay lumuhod ito sa harap ni Claire at binuksan ang isang maliit na box na ang laman ay isang singsing. Hinawakan naman ni Timothy ang kamay ni Claire. At diretsahang sabi na nga nito, Miss Claire Villamere, will you marry me? Alam mo, ayaw ko naman talaga yung suggestion mo na itago natin yung relasyon natin eh. Handang-handa naman talaga akong ipagsigawan yun eh. Gusto kong hawakan yung kamay mo in public. Gusto kitang yakapin in public. Basta, hindi lang yung PDA ah. Napatawa nga ang mga empleyado at si Claire na nandun. Tsaka gusto kong ipagsigawan ng lahat kung gaano kita kamahal. Sabi nga ni Timothy at nagsigawan ng lahat. Sabi pa nga ng mga andoon, Yes na yan! Miss Claire, pagkakataon mo na yan. Asar pa nga ng isa. Go, Beshi! Sabi pa nga ni Samantha. Sagot naman ni Claire, Yes, I will marry you. Kinuha naman ni Timothy ang isang singsing at sinuot ito sa daliri ni Claire at binigay niya ang bulaklak. Nadala niya at niyakap ito ng mahigpit. Halos hiyawan ng mga tao ang narinig nga sa mga oras na yun. Isang buwan ang nakalipas at ang araw na ito ngayon ay ang kasal nila ni Claire at Timothy. Marami ang dadalo sa wedding nila at kasama na roon ang mga empleyado ng kumpanya. Naghahanda na nga rin ang lahat dahil magsisimula na ang kasal. Ladies and gentlemen, please take your seat dahil magsisimula ng seremonya. Nagsiupo na nga rin ang lahat. Naglakad naman na ang groom, ganun din ang mga abay sa kasal at sa huli ay ang bride. Unti-unting bumukas ang pinto at nagsimula na nga rin maglakad ang bride kasama ang kanyang magulang. Nang makarating na nga sila sa room, ay binigay na nga ng ama ni Claire ang kamay nito kay Timothy at humarap silang dalawa sa pare. Throughout the ceremony, bride and groom have vowed in our presence to be loyal and loving to each other. They formalize the existence of the bond between them with words and with the giving and receiving rings. Therefore, it is my pleasure to now pronounce them husband and wife. You may now kiss the bride. Sabi nga ng pare. At dali-dali ngang hinalikan ni Timothy si Claire sa labi at naghiyawan nga ang mga tao. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng lahat. Ikaw ang mundo ko at bawat saglit ng buhay ko ay ikaw. Sabi nga ni Timothy Mondragon. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Timothy at Claire. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Rebecca Pordan, Jiggy Magob, Priscilla Ancheta, Cherry Gahiton, Elenita Eusebio, Marina Borja, Evangeline, Gemma Pukut, Harleen Cartilla, Flora Gumisad, Jane Rosario, Rosen Aguilar, Maria Gurley Osanal Lito, Marisa Segundo, Glenda Love, Lovina Galang, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Cristal Hilario, Perla Malilin, Gloria Paglikawan, Nith Cruz, Cecil De Luna, Enday Lebra, Rosemary Upangko, Ina Mia Vlog, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jules Stories PH. Thanks for listening!